At para sa ating balita, 60 taong rehimen ni Assad sa Syria, pinabagsak ng Israel. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kasunod ng pagtaka sa bansang Syria ng Pangulo nitong si Bashar al-Assad, nagpalabas kahapon ng pahayag ang bansang Russia kung saan sinasabi nito na kusang loob daw na nagbitiw sa pwesto ang napatalsik na diktador at nagdesisyon na mapayapang ipasa na lang ang kapangyarihan sa susunod na mamumuno dito. Ayon pa sa Russia, patuloy na nakabukas ang kanilang komunikasyon sa lahat ng oposisyon sa bansang Syria at nananawagan na igalang ang lahat ng mga pangkat etniko sa buong bansa. Kinumpirma din ng Foreign Minister ng Russia na nagdesisyon na nga si Assad na bumaba sa pwesto at mapayapang ipinasa ang kapangyarihan sa iba. Inanunsyo naman ng mga rebelde ang pagkakaroon ng curfew sa buong bansa na magsisimula ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Oras yan sa Syria. Yan ay matapos ngang pasukin ng mga rebelde ang palasyo ni Assad sa Damascus. Kasabay ni Assad, tumakas din ang ilang matataas na opisyal sa kanyang rehimen. At kahapon, araw ng Linggo, kumpirmadong bumagsak na nga sa kamay ng mga rebelde ang buong lungsod ng Damascus na kabisera ng bansa, na siyang pangunahing senyalis naman na bumagsak na nga ang rehimen ng pamilya Assad na namuno sa bansang Syria sa loob ng mahigit 50 taon. Lumutang din ang mga video na nagpapakita na natiriwang ang mga rebelde sa loob mismo ng palasyo ni Assad sa Damascus. At kasunod ng pag-takeover ng mga rebelde sa lungsod, sinasabing nagkaroon ng hindi inaasahang pag-U-turn ang isang eroplano ng Syrian Air Force matapos nitong maglanding sa Damascus Airport hanggang sa tuluyan na nga itong mawala sa radar. May mga ulat na nagsasabing lulan ng nasabing eroplano ang napatalsik na pangulo. Buong lungsod ngayon ay lumabas sa mga lansangan upang ipagdiwang ang umano'y makasaysayang sandali na ito ng bansa, habang winawagayway ang bandila ng Syrian Democratic Forces at sumisigaw ng kalayaan. Kasabay nito ay nangako naman ang mga rebelde na magkakaroon ng mapayapang transisyon ng gobyerno na kakatawan sa mga sakripisyo ng mga mamamayan sa Syria. Idineklara din ng mga rebelde na bumagsak na nga sa kanilang kamay ang mga pangunahing military location sa bansa, kabilang na ang Meze Air Base, bago ang ganap na paglilipat ng kapangyarihan. Sa isang pahayag, sinabi ng Syrian Rebel Coalition na ang pagsisikap na mapatalsik ang rehimen sa Syria ay magiging isang laban sa pagtatayo na rin ng bansa para sa mga mamamayan nito. Ang pagbagsak ng rehimen ang itinuturing ngayon na pinakamalaking kaganapan sa gitnang silangan dahil hudyat din ito ng pagtatapos ng impluensya ng Russia at Iran sa Arab world. Ayon sa mga ulat ay kinukupkup ngayon ng bansang Russia ang pamilyang Assad. Ang mabilis na pagbagsak ng rehimen sa loob lamang ng 10 araw sa kamay ng isang rebelyong suportado ng Turkey at nakaugat sa mga Sunni jihadist ay hudyat na wala ng kakayahan ngayon ang bansang Iran na mag-transfer pa ng mga arma sa mga kaalyadong grupo nito at maging ang pagkawala na rin ng naval base ng Russia sa Mediterranean. Bukod dito, ito rin ang magiging dahilan upang makabalik na ang milyong-milyong refugee na mahigit isang dekada nang naninirahan sa mga refugee camp sa Turkey, Lebanon at Jordan. Para naman sa mga mamamayang Syrian, ang pagbagsak ng rehimen ay katapusan na rin ng isang napakahabang digmaan na naging dahilan ng pagkawala ng libu-libong buhay, pagkawasak ng mga lungsod at ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa mga economic sanctions. Sa kauna-unahang araw na wala si Assad sa pwesto, may mga ulat naman na karamihan sa mga kalsada papuntang lungsod ay wala na halos mga tao, maliban sa mga motorsiklong may sakay na mga armadong kalalakihan at mga sasakyan ng mga rebeldeng balot ng kayumangging camouflage. May mga ulat din na may mga kalalakihan na nanloob sa isang shopping center malapit sa border ng Lebanon at nagnakaw ng mga paninda doon.
Wala na rin ang mga checkpoints na dating nakapaligid sa mga daan papunta sa Damascus, at maging ang mga posters ng mukha ni Assad sa buong Damascus ay pinagsisira. Binabalot din ng makapal na usok ang distrito ng Maze, kung saan sinasabing nagsagawa ng mga airstrike sa mga security buildings ang hukbo ng Israel. Buong gabi ay makakarinig ng mga putok ng baril na hudyat naman ng pagdiriwang. Maaga pa lang ay sarado na ang lahat ng mga establishmento at makikita ang mga tao na nagmamadaling pauwi sa kanilang mga tahanan. Bitbit ang mga pinamiling pagkain bago kumagat ang oras na itinakda ng curfew. May ilan rin na nakitang lumabas mula sa palasyo ng napatalsik na diktador, bitbit ang ilang mga mamahaling muebles mula doon. Sa isang talumpati ay sinabi ni Abu Muhammad al-Julani na ang kinakaharap ng Syria ay nasa kanilang kamay na ngayon. Si Julani ang leader ng HTS o Hayat Tahrir al-Sham na grupong nanguna sa pagpapatalsik kay Assad. Bagaman ang HTS ay sangay ng Al-Qaeda, naging malambot ang imahe ng grupong ito upang masiguro sa mga mamamayan at sa mga dayuhan na hindi terorismo ang kanilang hangat. Sinasabing nakikipag-ugnayan din sa kanya ang punong ministro ng Syria na si Muhammad Ghazi al-Jalali. Yan ay upang magkaroon ng isang malayang halalan. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang pagbagsak ni Assad ay resulta umano ng sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Iran at sa mga kaalyado nitong Hezbollah sa Lebanon. Ang Hezbollah, na dating pangunahing tagapagbigay ng seguridad kay Assad, ay humina dahil sa sunod-sunod na opensiba ng Israel sa loob ng 2 buwan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Pangulong Emmanuel Macron ng France na bumagsak na ang barbarong estado at binibigyang pugay niya ang mga mamamayang Syrian sa kanilang pakikipagbaka. Sa pagtatapos ng selebrasyon sa pagbagsak ni Assad, ang bagong leader ay tiyak nahaharap sa isang napakalaking hamon kung paano niya itatayong muli ang isang bansang maraming pagkakaiba-iba at nangangailangan ng bilyong-bilyong dolyar para sa rehabilitasyon nito. Sa ngayon ay mahigpit na binabantayan ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ang mga kaganapan sa Syria, bagaman walang napaulat na pagbabago sa posisyon ng Amerika hinggil sa bansang ito. Nananatili ang suporta ng Amerika sa mga Kurdish na nakikipaglaban sa mga jihadist mula pa noong 2014 hanggang 2017. Ang pinakamalaking talo ngayon ay nasa panig ng Russia na sumuporta kay Assad upang mabawi ang mga teritoryo nito noong unang batch ng digmaang sibil sa bansa. Sinasabing ang sunod-sunod na kaganapan sa mundo ang naging dahilan ng pagbagsak ni Assad. Ang pagkapokus ng Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine, ang matinding pinsala na tinamo ng grupong Hamas na kaalyado ng Iran, at lalo na ang malaking pinsala na natamo ng grupong Hezbollah sa kamay ng Israel. Ang mga ito ang naging dahilan kung bakit tila naiwang nag-iisa sa ere si Bashar al-Assad. Bagaman tumakas na si Assad, ay nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa mga target na konektado sa bumagsak na rehimen at sa mga kaalyado nito na suportado ng Iran. Kabilang dito ang isang pasilidad sa Damascus na sinasabing pabrika daw ng mga missiles ng Iran. Naniniwala si Netanyahu na ang pagbagsak ni Assad ang magpapabilis sa pagkakaroon ng ceasefire agreement upang mapalaya na ang mga hostage sa Gaza. Dagdag pa sa mga kaganapan sa Syria ay sinalakay din ng mga rebelde ang embahada ng Iran sa Damascus at nagdesisyon na din ang grupong Hezbollah na alisin ang lahat ng puwersa nito sa bansang Syria. Inaamin naman ni Konstantin Kosachev, Deputy Speaker ng mataas na kapulungan ng parlamento sa Russia, na ang pagbagsak ng gobyerno ni Assad ay maituturing na isang malaking trahedya sa bawat isa.